Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, October 12, 2024. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, shear line o yung salubungan ng hangin mula sa hilagang silangan at silangan ang nakakaapekto ngayon sa may extreme northern Luzon. Kaya naman asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto naman sa may silangan ng Luzon. Dahil dito asahan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay patuloy pa rin nakakaapekto itong mga localized thunderstorms. Kaya naman asahan yung maliwalas na panahon sa umaga hanggang sa tanghali na may mataas na tsansa ng mga pagulan pagsapit ng hapon o gabi. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, dahil nga sa epekto nitong shear line, asahan ngayong araw sa Batanes at Babuyan Islands ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa ating long range forecast, wala pa namang inaasahan na low pressure area o bagyo na posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na 3 araw. Ngunit pinaghahanda pa rin tayo dahil ayon nga sa datos ng pag-asa, 2 o 3 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Oktubre. Paalala lamang din na mga nasabing forecast ay posible pang magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng pag-asa. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay walang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan pa rin yung tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe everyone.